Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa simpleng pag-comment mo, may kapareho ka palang nanonood mula sa malayong probinsya, lungsod o ibang bansa na tulad mo ay naghahanap din ng kwentong may luha, tapang at pag-asa. Kaya huminga ka muna ng malalim, ihanda ang puso dahil ang istoryang ito ay nagsimula sa isang liblib na baryo kung saan ang pangarap ng isang batang mahirap ay isinilang sa alikabok, paawis at pangakong hindi kailanman niyang binitiwan. Sa sitio Malaboyo, isang lugar na napapalibutan ng palayan, tubuhan at makikitid na daang lupa, doon isinilang si Caen Leonardo. Hindi marangya ang kanilang bahay. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero na kinakalawang nasa gilid at sahig na kapag umuulan ay kailangang sapinan ng lumong sako dahil may parte roong pumapasok ang tubig. Pero para kay Caen noong bata pa siya, iyon ang buong mundo niya. Doon niya unang natutunan ang kahulugan ng pamilya, gutom, sipag at pangarap. Ang kanyang ama na si Tatay Brando ay isang magsasaka. Madaling araw pa lang, bago pa tuluyang magliwanag ang silangan, gising na ito para tingnan ang palayan ng ibang tao na siya lamang ang nag-aalaga. Hindi kanila ang lupa, hindi kanila ang ani. Ang kanila lamang ay ang pagod na katawan sa dulo ng araw at kaunting parte sa kita kapag maganda ang presyong ang palay. Ang kanyang ina naman na si Nanay Ilumia ay labandera. May maliit itong batya sa likod ng bahay, katabi ng poso kung saan madalas siyang makitang nakayoko habang kinukusot ang damit ng mga kapitbahay na mas may kaya sa kanila. Sa mga kamay ni Nanay Ilumia, makikita ang bitak-bitak na balat na tila mapa ng hirap. Ngunit kahit ganoon, bihira itong magreklamo. "Kael!" Tawag ni Nanay Ilumia isang umagang nangingitim pa ang langit. "Gising na anak! Kailangan mong tulungan muna ang tatay mo bago pumasok." Dahan-dahang bumangon si Cael mula sa banig. 12 taong gulang pa lamang siya noon, ngunit sanay na ang kanyang katawan sa bigat ng responsibilidad. Pinunasan niya ang antok sa mata at tumingin sa nakasabit niyang lumang uniforme sa dingding. Kupas na ang puting polo, may tahi sa may balikat at ang sapatos niya ay halos bumuka na ang talampakan. "Opo, Nay," sagot niya. Pilit na nungumiti kahit ramdam pa niya ang lamig ng umaga sa buto. Sa labas, naghihintay na si Tatay Brando habang inaayos ang tali ng kalabaw. "Anak," sabi nito, "hindi kita pinapagod dahil gusto kong mahirapan. Pinapagod kita dahil kailangan mong matutunan na walang umaangat sa buhay nang hindi marunong magtiis." Tumanggu si Cael. Bata pa siya, pero tumimo sa isip niya ang mga salitang iyon. Araw-araw, bago siya pumasok sa paaralan, tumutulong siya sa pag-aararo, pagbubuhat ng sako o pagdidilig ng gulay sa maliit na taniman nila sa gilid ng bahay. Pagkatapos, mabilis siyang maghuhugas sa poso, magsusuot ng uniforme at tatakbo papuntang eskwelahan habang bitbit ang notebook na ilang pahina na lang ang natitira. Sa paaralan, hindi rin madali ang buhay niya. Kilala siya ng lahat bilang anak ng magsasaka at labandera. May ilan namang mabait sa kanya, ngulit may mga batang sanay mang maliit ng kapwa. Isa sa kanila si Timo Salceda, anak ng mayamang hasyendero sa bayan. Laging plansyado ang uniforme nito, bago ang sapatos at may baong pagkain na nakabalot sa mamahaling lalagyanan. Sa tuwing nakikita nito si Cael na may dalang simpleng kanin at asin o minsan ay kamote lamang, hindi nito pinalalampas ang pagkakataong mangutya. "Uy Cael, bakit amoy bukid ka na naman?" Lakas na sabi ni Timo isang tanghali habang nagtitipon ng ibang estudyante sa ilalim ng punong mangga. Nagtawanan ng ilan. Tahimik lang si Cael. Binuksan niya ang dahon ng saging na pinagbalutan ng baon niya at nagsimulang kumain. "Uy, huwag kayong lalapit dyan," dagdag pa ni Timo. "Baka mahawa kayo sa kahirapan." Napahinto sa pagkain si Cael, ngunit hindi siya sumagot. Pinisil niya lang ang kanin sa kamay at lumunok ang pait sa dibdib. Sa gilid niya, umupo si Lira May, isang batang babae na anak ng pindera sa palengke. Hindi siya kasing yaman ni Timo, ngulit malakas ang loob at marunong kumapi sa inaapi. "Timo, hindi mo ikinagwapo ang pangmamaliit," sabi ni Lira May. Napatingin si Timo sa kanya. "At ikaw naman Lira, bakit mo ipinagtatanggol ang batang amoy kalabaw? Mas mabuti ng amoy kalabaw kaysa amoy yabang." Natahimik ang paligid, may ilang napapigil ng tawa. Si Cael naman ay napatingin sa Lira May na may halong pasasalamat at hiya. Pag-uwi niya noong araw na iyon, hindi niya ikinuwento sa kanyang mga magulang ang nangyari. Ayaw niyang dagdagan pa ang problema ng mga ito. Ngunit sa gabi, habang nakahiga siya sa banig at nakatingin sa kisaming yari sa lumang kawayan, naririnig niya ang mahinang usapan ni Tatay Brando at Nanay Ilumia. Bulong ni Nanay Ilumia. Masyado nang maaga siyang namulat sa hirap.
Mas mabuti nang mamulat siya sa hirap kaysa malinlang ng ginhawa. Sagot ni Tatay Brando, pero mabigat ang boses nito. Ang mahalaga, lumaki siyang may dangal. May isang tao pang lalong nagpatibay sa pangarap ni Kael, ang kanyang kuya Ravino. Hindi sundalo si Ravino ngunit isa siyang volunteer rescuer sa bayan. Matangkad, malakas at laging nakangiti. Para kay Kael, si Ravino ang pinakamalapit na halimbawa ng tunay na bayani. Kapag umuuwi si Ravino mula sa rescue training, laging may dala itong kwento. Alam mo Kael, sabi nito minsang nagkukumpuni sila ng sirang bakod. Ang tapang, hindi ibig sabihin na wala kang takot. Ano po ibig sabihin kuya? Tanong ni Kael. Ang tapang, ibig sabihin natatakot ka pero pinipili mo pa ring gawin ng tama. Hindi pa lubos na naintindihan ni Kael yun noon. Ngunit dumating ang araw na magiging sugat ito sa puso niya habang buhay. Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa kalapit na barangay. May mga pamilyang kailangang ilikas dahil sa engkwentro sa kabundukan. Sumama si Ravino bilang rescuer. Umiiyak si Nanay Ilumia habang inaayos ang bag ng panganay. Ravino, anak, baka delikado, sabi nito. Mas delikado sa mga batang naiipit doon, Nay. Mahinahon niyang sagot, babalik ako agad. Ngunit hindi agad nakabalik si Ravino. Kinaumagahan, dumating ang balita. Si Ravino ay tinamaan ng ligaw na bala habang inaakay ang dalawang batang evacuee papalayo sa putukan. Nailigtas niya ang mga bata, ngunit hindi niya nailigtas ang sarili. Noong dinala ang bangkay ni Ravino sa kanilang bahay, parang gumuho ang buong sitio Malabuyo. Napaluhod si Nanay Ilumia sa putik habang yakap ang buguang damit ng anak. Si Tatay Brando Amin ay hindi umiyak sa harap ng marami, ngunit nakita ni Kael kung paanong nanginginig ang kamay nito habang hinahawakan ng kabaong. Si Kael naman ay nakatayo sa sulok. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga. Para bang may mabigat na bato sa dibdib niya. Lumapit sa kanya si Mang Osmer, isang dating sundalo na naputulan ng paa sa serbisyo at ngayon ay naninirahan sa isang maliit na kubo malapit sa tubuan. Matagal ng kaibigan ng pamilya nila si Mang Osmer. Kael, sabi nito, mahina ngunit buo ang boses. Huwag mong hahayaang galit ang magpalaki sa'yo. Napatingin si Kael sa kanya, puno ng luha ang mata. Bakit po siya, Mang Osmer? Mabait po si kuya, tumulong lang siya. Dahil minsan, anak, ang mabubuting tao ang unang nasasaktan sa mundong puno ng kasakiman. Pero hindi ibig sabihin nun ay titigil na tayo sa pagiging mabuti. Kinagat ni Kael ang labi. Gusto ko pong maging sundalo balang araw. Hindi nagulat si Mang Osmer. Matagal na niyang nakikita ang apoy sa mata ng bata. Kung magiging sundalo ka, sabi nito, huwag para gumanti. Maging sundalo ka para may mailigtas kang katulad ng mga batang iniligtas ng kuya mo. Mula noon, naging mas seryoso si Kael. Hindi siya naging palabiro tulad ng ibang kabataan. Habang ang iba ay abala sa laro at barkada, siya ay abala sa pag-aaral, pagtutulong sa bukid, at pakikinig sa mga kwento ni Mang Osmer tungkol sa disiplina, serbisyo, at pag-iingat ng dangal. Madalas siyang pumunta sa kubo ni Mang Osmer tuwing hapon. Doon siya tinuturuan ng tamang pagtakbo, paghinga, simpleng first aid, at higit sa lahat, pagtitimpi. Kapag ininsulto ka, huwag ka agad ang sagot. Paalala ni Mang Osmer habang pinapagawa siya ng push-up sa lupa. Ang taong madaling magalit, madaling kontrolin ng kalaban. Isang beses ay nadaanan sila ni Timo Salceda habang sakay sa motorsiklo. Kasama nito ang ilang kabataang mayayabang. O Kael, nagpapanggap ka bang sundalo? Kahit mag-uniforme ka pa, magsasaka ka pa rin. Huminto si Kael sa ginagawa. Saglit siyang napatingin ngunit hindi sumagot. Tumawa si Timo at umalis. Bakit hindi ka sumagot? Tanong ni Mang Osmer. Huminga ng malalim si Kael. Kasi po, sabi ninyo, ang taong madaling magalit, madaling kontrolin ng kalaban.
Ngumiti ng mahalaga si Mang Osmer. May pag-asa ka, bata. Lumipas ang mga taon. Mula sa batang kulang sa pagkain at laging inaasar, naging binatang matipuno si Kael. Maitim ang balat dahil sa araw, matalas ang tingin at tahimik ang galaw. Hindi siya yumaman, ngulit naging matatag siya. Sa tulong ng scholarship, sakripisyo ng magulang at gabay ni Mang Osmer, nakapasok siya sa military training. Hindi madali ang pinagdaanan niya roon. Maraming gabi gusto na niyang sumuko. May mga kasamang galing sa pamilyang may koneksyon, may pera at may pangalan. Siya, dala lamang niya ang pangako sa puntod ni Ravino at ang dasal ni Nanay Ilumia. Isang gabi sa training camp, habang pagod na pagod siya at may sugat ang paa, naupo siya sa gilid ng barracks. Lumapit sa kanyang kapawang trainee na si Junrel Amparo. "Leonardo, kaya pa?" tanong nito. Tumingin siya sa malayo. "Kailangan kayanin." Bakit ba gustong-gusto mong maging sundalo? Tahimik muna si Kael bago sumagot. May kuya akong namatay habang nagliligtas ng tao. Gusto kong ipagpatuloy ang hindi niya natapos. Hindi na nagsalita si Junrel. Tinapik na lang nito ang balikat ni Kael. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos si Kael at naging ganap na sundalo. Nang una siyang umuwi sa Sitio Malabuyo suot ang uniforme, hindi siya nagparada, hindi siya nagyabang. Tahimik siyang dumiretsa sa puntod ni Rabino, lumuhod at inilapag ang maliit na medalya na nakuha niya sa training. "Kuya," bulong niya, "hindi ako nandito para higitan ka. Nandito ako para tuparin ang ipinakita mong kabutihan." Nang makita siya ni Nanay Ilumia, napaiyak ito. Hinawakan nito ang mukha ng anak. "Ang laki mo na, Kael, pero sa mata ko, ikaw pa rin ang batang ayaw magsumbong kahit inaapi." Ngumiti si Kael. "Hindi na po ako inaapi, Nay." Sumingit si Tatay Brando mula sa likod. "Ang tanong, anak, inaapi mo ba ang iba?" Umiling si Kael. "Hindi po, Tay. Hindi ninyo ako pinalaki para doon." Simula noon, tuwing may pagkakataon siyang umuwi, tumutulong siya sa baryo. Nagbibigay siya ng gamot sa matatanda, tumutulong sa pagsasaayos ng bubong pagkatapos ng bagyo, nagdadala ng notebook at lapis sa klase ni Lira May na ngayon ay guro na sa maliit na paaralan ng Sitio Malabuyo. "Hindi mo kailangang gawin lahat to," sabi ni Lira May isang hapon habang inaayos nila ang mga lumang upuan sa classroom. "Kailangan," sagot ni Kael. "Kung kaya kong tumulong, bakit ako hindi tutulong?" Napangiti si Lira May. "Hindi ka talaga nagbago. Tahimik ka pa rin, pero mas mabigat na ang mga ginagawa mo kaysa salita." Sa kabilang banda, hindi lahat natutuwa sa pagbalik ni Kael. Si Kapitan Dalmasio, ang lider ng barangay, ay nababahala sa respeto ng mga tao sa batang sundalo. Matagal nang may lihim na transaksyon si Kapitan sa ilang negosyanteng bumibili ng lupa sa Sitio Malabuyo. Ayaw niyang may taong gaya ni Kael na maaaring makapansin sa mga kakaibang nangyayari. Sa mga sumunod na linggo, may mga magsasakang lumapit kay Kael. Isa sa kanila si Aling Veridiana, biyudang may maliit na lupang minanapa sa magulang. "Kael," sabi nito, nanginginig ang boses, "may mga lalaking pumunta sa amin kagabi. Pinapapirma nila ako ng papel. Sabi nila, kung ayaw ko raw ibenta ang lupa, baka raw may mangyaring masama sa apo ko." Kumunot ang noo ni Kael. "Sino po sila?" "Hindi ko kilala, pero may dala silang sasakyan na walang plaka." Hindi pa doon natapos ang kakaibang pangyayari. May ilang magsasakaring nagsabing may mga lalaking palihim na sumusukat ng lupa sa may tubuhan. May mga gabi rin na naririnig na motorsiklo sa liblib na daan, ngumit kapag hinabol, nawawala agad sa dilim. Minsan, habang nasa tindahan ni Aling Nersita si Kael, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaki. May hinahanap daw silang babae. Sinong babae? Hindi ko alam, basta may malaking bayad daw kung makita. Napatigil si Kael sa pag-inom ng kape. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng lawak na tubuhan na tahimik na umuugaw sa hangin. Hindi pa niya alam kung sino ang babaeng iyon. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw,
ang buhay niyang sanay sa simpleng laban ng kahirapan ay haharap sa mas mabigat na pagsubok. Hindi pa niya alam na ang kapalaran niya ay nakatali na pala sa isang dalagang sugatan, isang general na puno ng pagsisisi, at isang lihim na kayang payanigin ang buong baryo. Sa gabing iyon, bago matulog, naupo si Kael sa labas ng kanilang bahay. Tanaw niya ang bituin sa didilim na langit. Hawak niya ang lumang panyo ni Rabino, ang tanging naiwan sa kanya ng kuya niya. Lumapit si Tatay Brando at umupo sa tabi niya. "May bumababag sa iyo, anak." "Opo, may kakaiba sa baryo. Parang may parating na hindi maganda." Matagal na tumahimik si Tatay Brando. Pagkatapos, tumingin ito sa anak. "Kung may darating mang-unos, tandaan mo, hindi lahat ng laban kailangang salubungin ng tapang lang. Minsan kailangan din ng utak, puso, at tamang oras." Tumango si Kael. Sa di kalayuan, may asong tumahol. Sumunod ang ihip ng hangin sa tubuhan, parang may ibinubulong na babala. Hindi gumalaw si Kael. Tinitigan lang niya ang dilim habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na magiging payapa ang sitio Malabuyo, tulad ng dati. Ngunit tulad ng pangakong binitiwan niya sa puntod ni Ravino, hindi siya tatalikod sa sino mang mangangailangan ng tulong. Hindi niya pa alam kung sino ang ililigtas niya. Hindi niya pa alam kung gaano kalaki ang mababago nito sa kanyang buhay. Ngunit handa na siyang tumayo gaya ng lagi niyang ginagawa. Tahimik, matatag, at may dangal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat lugar na pinanggagalingan ninyo, may kanya-kanyang kwento ng hirap, pangarap, at tapang. At tulad ng buhay ni Kael Leonardo sa sitio Malabuyo, minsan ang pinakatahimik na gabi ang siyang simula ng pinakamabigat na pagsubok. Kung sa unang parte ay nakilala natin ang sundalong lumaki sa alikabok ng bukid, ngayon naman ay makikilala natin ang dalagang hindi niya pa alam na matagal nang hinahanap ng buong bansa. Isang anak na may dalang lihim, sugat, at katotohanang kayang magpabago ng buhay ng maraming tao. Nang gabing iyon, matapos maramdaman ni Kael na may kakaibang panganib na bumabalot sa sitio Malabuyo, hindi agad siya nakatulog. Nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay. Hawak pa rin ang lumang panyo ng kanyang yumaong kuya, Ravino. Ang hangin mula sa tubuhan ay malamig, ngunit may bigat na parang may paparating na unos. Naririnig niya ang malayong kahol ng aso, ang langit-ngit ng kawayan at ang mainong pag-aspas ng dahon sa dilim. "Matulog ka na, anak," sabi ng Nanay Ilumiya mula sa pinto. May hawak itong lamparang mahina na ang sindi. "Maaga ka pa bukas, dadalhin mo pa raw ang gamot ni Mang Osmer kay Apo Satur." Tumango si Kael, ngulit na natili pa rin ang tingin niya sa madilim na bukirin. "Opo, Nay, susunod na ako." Ngulit sa loob ng dibdib niya, hindi matahimik ang pakiramdam. Hindi na bago ang panganib kay Kael. Bilang sundalo, sanay siya sa banta, utos at posibilidad ng kamatayan. Pero iba ang kaba kapag ang lugar na posibleng mapahamak ay ang sariling baryo. Ito ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan nakalibing ang kuya niya, kung saan pinaghirapan ng kanyang ama ang bawat butil ng palay kahit hindi nila pag-aari ang lupa. Kinabukasan, maagang gumising si Kael. Nagpasalamat siya sa almusal na inihanda ni Nanay Ilumiya. Mainit na kanin, pritong talong at kaunting tuyo. Habang kumakain, napansin ni Tatay Brando na tahimik siya. "Iniisip mo pa rin ang mga lalaking nakita sa tubuhan?" tanong nito. "Opo," sagot ni Kael. "Hindi ordinaryong mamimili ng lupa. May galaw silang sanay sa pagtatago." Huminto si Tatay Brando sa pag-inom ng kape. "Mag-ingat ka. Hindi lahat ng kalaban, makikita mo agad ang muka." Tinandaan ni Kael ang sinabi ng ama. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang maliit na bag na may lamang gamot, benda at ilang dilatang binili niya sa bayan para sa mga matatandang magsasaka. Dumaan muna siya sa bahay ni Mang Osmer, ang dating sundalo na naging pangalawang ama niya sa maraming bagay. Naabutan niya itong nakaupo sa harap ng kubo, inaayos ang lumang radyo. Ang kahoy nitong saklay ay nakasandal sa dingding. "Kael," bati ni Mang Osmer, "may dala ka na namang problema sa mukha mo." Napangiti ng halaba si Kael. "Halata po ba?"
Sa sundalo, kahit hindi magsalita, nagsasalita ang mata. Itinabi ni Mang Osmer ang radyo. Anong nararamdaman mo? Parang may hinahanap sila rito. Hindi ko pa alam kung sino o ano, pero hindi maganda ang kilos ng mga taong nag-iikot. Tumango si Mang Osmer. Huwag kang kikilos, walang alam. Obserbahan mo muna. Kapag nagkamali ka ng hakbang, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Opo. Bago umalis si Kael, iniabot ni Mang Osmer ang lumang flashlight. Dalhin mo to. Mahaba ang dadaanan mo sa may tubuhan kapag pauwi ka na mamaya. Tinanggap iyon ni Kael. Salamat po. Habang naglalakad siya papunta sa kabilang bahagi ng sitio Malabuyo, hindi niya alam na sa malayong Maynila ay isang dalaga naman ang nasa gitna ng sariling laban. Si Serena Valcourt ay hindi karaniwang anak mayaman. Siya ang isang nag-iisang anak na babae ni General Aurelio Valcourt, isang kilalang retiradong general na naging bilyonaryo matapos magtayo ng mga kumpanyang seguridad, transportasyon at agrikultura. Sa mata ng publiko, ang pamilyang Valcourt ay simbolo ng kapangyarihan at disiplina. Malaki ang kanilang bahay, marami silang sasakyan at may mga taong nakabantay sa bawat kilos nila. Ngunit sa loob ng magarang mansyon, madalas mag-isa si Serena. Lumaki siya sa mga conference rooms, bodyguards at mga mahahabang hapag na halos walang tunay na usapan. Noong bata siya, palagi niyang hinihintay si General Aurelio sa hapunan. Ngunit madalas inuuna nito ang meeting, operasyon o business trip. Ang taming taong palaging nasa tabi niya noon ay si Yayang Mavela, ang matandang yaya na nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Hindi ibig sabihin na hindi kanya mahal-hiha. Sabi ni Yayang Mavela minsang bata pa si Serena at umiiyak sa may hagdanan. Minsan lang, may mga taong marunong manalo sa giyera pero hindi marunong magsabi ng nararamdaman. Kahit birthday ko po, tanong ng batang Serena. Napayuko si Yayang Mavela. Kahit birthday mo. Ang sugat na iyon ay dinala ni Serena hanggang sa pagtanda. Kaya nang lumaki siya, hindi niya ginamit ang apelidong Valcourt para magpakasaya lamang. Nag-aral siya ng Agricultural Development at Rural Policy. Gusto niyang maintindihan ang buhay sa labas ng pader ng kanilang mansyon. Gusto niyang malaman kung bakit ang mga magsasaka ang nagpapakain ng bansa, ngunit sila ang madalas gutom. Maraming beses siyang kinontra ng kanyang ama. Pwede kang humawak ng security division, sabi ni General Aurelio sa kanya minsan habang nasa opisina sila, o kaya sa logistics, bakit kailangan mong sumuong sa mga liblib na bukid? Dahil doon po nanggagaling ang perang pinapalago ng mga kumpanya natin, sagot ni Serena. Kung may lupa tayo, may tao roon. Kung may proyekto tayo, may pamilyang maapektuhan. Matigas ang mukha ng general. Masyado kang emosyonal. Hindi po emosyonal ang tawag sa pakikinig sa mga mahihirap, Papa. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi sila nagsigawan, ngunit mas masakit minsan ang katahimikan kaysa sigaw. May isa pang taong laging nasa paligid nila, si Cedric Valcourt, ang half-brother ni Serena. Anak siya ni General Aurelio sa unang relasyon bago nito nakilala ang ina ni Serena. Sa publiko, maayos si Cedric. Magalang, maayos manamit at mahusay magsalita sa harap ng board members. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, matagal na niyang kinikimkim ang inggit. Para kay Cedric, si Serena ang paboritong anak kahit palagi itong nakikipagtalo sa ama. Siya ang tunay na tagapagmana. Siya ang laging pinapatawad. Siya ang may hawak ng puso ng general kahit hindi ito halata. Isang gabi, habang nagsusuri si Serena ng mga papeles tungkol sa bagong Rural Access Project ng Valcourt Group, may napansin siyang kakaiba. Ang ruta ng proyekto na dapat ay para sa Farm to Market Road ay dadaan sa sitio Malabuyo. Ngunit sa ilang confidential maps na aksidenteng napasama sa file, may nakatagong marka. Hindi para sa kalsada kundi para sa pribadong daanan patungo sa bulubunduking bahagi na may mineral deposits. Mas lalo siyang kinabahan nang makita ang pangalan ng kumpanyang konektado rito, si Esguerra Holdings. Kilala niya ang may-ari nito, si Don Severino Esguerra, isang negosyanteng palaging nakikipagkamay sa mga politiko, ngunit maraming balitang sangkot sa pangaagaw ng lupa at pananakot sa maliliit na komunidad. Marami ng reklamo laban dito, ngunit laging nawawala ang kaso. Hindi nakatulog si Serena ng gabing iyon. Kinabukasan, palihim siyang nagpunta sa archive room ng kanilang kumpanya.
Doon niya nakita ang ilang kontratang may pirma ng mga magsasaka mula sa sitio Malabuyo. Ngunit may mali. Iisa ang itsura ng pirma sa ilang dokumento, parang ginaya lamang. May mga pangalan pang alam niyang patay na batay sa lumang land registry na nakuha niya sa government database. Hindi ito legal, bulong niya. Kumuha siya ng litrato ng mga dokumento, nag-save ng copy sa maliit na flash drive at nag-record ng usapan nang hindi sinadya niyang narinig sina Cedric at Attorney Belmoro Quisante sa loob ng private conference room. Siguraduhin mong pipirma ang general bago matapos ang buwan, sabi ni Attorney Belmoro. Pipirma siya. Akala niya farm to market road lang yon. Kapag lumabas ang tunay na ruta, huli na. At si Serena, ako ang bahala sa kanya. Nanigas si Serena sa kinatayuan niya. Halos mabitawan niya ang hawak na folder. Hindi siya makapaniwala. Sarili niyang kapatid ang kasama sa sabwatan. Pag-uwi niya sa kanyang silid, agad niyang tinawagan si Yayang Angela. Yaya, nanginginig niyang sabi, kailangan kong umalis. Hiha, anong nangyari? Hindi ko pa kayang ipaliwanag, pero kung may mangyari sa akin, sabihin niyo po ninyo kay Papa na huwag siyang pipirma sa kahit anong dokumento tungkol sa sitio Malabuyo. Diyos ko, Serena, nasaan ka? Pupunta ako roon. Kailangan kong kausapin ang mga taang maapektuhan bago nila tuluyang kunin ang lupa. Hindi pumayag si Yayang Mavela ngunit buo na ang loob ni Serena. Alam niya kapag idinaan niya sa opisina ng ama, baka maharang ni Cedric ang ebidensya. Kailangan niyang kumilos ng tahimik. Kinagabihan, sumakay sa van kasama ang matapat na driver na Manong Pepsen. Matagal nang nagtatrabaho sa pamilya Valcorth si Manong Pepsen at kilala niya si Serena mula noong bata pa ito. Ma'am Serena, sabi nito habang binabaybay nila ang highway palabas ng Maynila. Sigurado po ba kayo dito? Hindi, tapat niyang sagot. Pero mas natatakot akong manahimik. Napatingin si Manong Pepsen sa rearview mirror. Kung ganun, tutulungan ko po kayo hanggang kaya ko. Tahimik ang biyahe sa unang mga oras. Dala ni Serena ang backpack na may laman na flash drive, ilang dokumento, kaunting pera, at maliit na first aid kit. Habang palayo sila ng palayo sa siyudad, unti-unti nang napapalitan ng dilim at bukirin ang ilaw ng mga gusali. Ngulit ilang kilometro bago makarating sa bayan malapit sa sitio Malabuyo, napansin ni Manong Pepsen ang itim na pick-up na sumusunod sa kanila. Ma'am, mahinang sabi nito, may buntot tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Serena. Sigurado ka? Opo, kanina pa sila nasa likod natin. Mabilis na lumiko si Manong Pepsen sa mafitib na kalsada upang iwasan ng pangunahing daan. Ngunit sumunod pa rin ang pick-up. Ilang sandali pa, may isa pang sasakyang sumulpot sa unahan. Wala nang katrasan. Yuko! Sigaw ni Manong Pepsen. Sunod-sunod na putok ang narinig ni Serena. Nabasag ang salamin ng van. Sumigaw siya sa takot habang nawawalan ng kontrol ang sasakyan at sumadsad sa gilid ng kalsada. Tumama ang ulo niya sa pinto at naramdaman niya ang mainit na dugo sa kanyang sentido. Ma'am! Mahina ang boses ni Manong Pepsen. Hirap itong huminga. Tumakbo kayo! Manong Pepsen! Umiiyak na sabi ni Serena. Takbo! Dalhin niyo na ang ebidensya! Pilit binuksan ni Serena ang pinto. Nanginginig ang tuhod niya, masakit ang balikat at hilong-hilo siya. Naririnig niya ang yabag ng mga lalaking papalapit. Hanapin ang babae! Sigaw ng isa. Huwag ninyong papatayin kung hawak niya ang dokumento. Doon nagising ang natitirang lakas ni Serena. Kumapit siya sa backpack at tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng bukirin. Napunit ang manggas ng kanyang damit sa tinik. Nadapa siya sa putik. Tumayo ulit. Tumakbo pa. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang alam lang niya, kailangan niyang makalayo. Habang tumatakbo siya sa pagitan ng matataas na tubo, naririnig niya ang sigaw ng mga humahabol. Dito siya dumaan! May dugo sa dahon! Napaiyak si Reyna, ngunit pinigilan niyang humikbi ng malakas. Ang dating dalagang laging may bodyguard, laging may sasakyan, at laging nasa loob ng ligtas na pader, ay ngayon tumatakbo ng mag-isa sa putik, sugatan, at hinahabol ng mga taong kayang pumatay para sa lupa at pera. Halipas ng tila walang katapusang pagtakbo, unti-unti nang nanghihina ang kanyang katawan. Sumakit ang sugat sa tagiliran niya. Nabitiwan niya ang ilang papel, ngunit mahigpit niyang niyakap ang maliit na flash drive na nakasuksok sa loob ng damit niya. Papa, bulong niya, halos walang boses. Sana, pakinggan mo ko.
Sa kabilang bahagi naman ng sitio Malabuyo, pauwi na si Kael matapos ihatid ang gamot kay Apo Satur. Gabi na. Gamit niya ang flashlight na ibinigay ni Mang Osmer. Mas pinili niyang dumaan sa gilid ng tubuhan kasi mas maikli iyon pauwi kahit mas madilim at mas tahimik. Habang naglalakad, may narinig siyang mahinang kaluskos. Huminto siya. Pinatay niya ang flashlight at nakinig. Una, inakala niyang hayop lamang, ngunit may kasunod na unggol. Mahina, parang taong hirap huminga. Dahan-dahan niyang binuksan ulit ang ilaw at itinapat sa lupa. Doon niya nakita ang isang dalaga. Nakabulagta ito sa pagitan ng mga tubo. Puno ng putik ang damit, may dugo sa noo, at halos wala ng malay. Maputla ang muka, nanginginig ang labi, at mahigpit na nakayakap sa sarili na parang may pinoprotektaan. Lumapit agad si Kael at lumuhod. "Miss, naririnig mo ba ako?" Mahinamon at alertong tanong niya. Bahagyang imulat ang mata ni dalaga. Hindi malinaw ang tingin nito, ngunit halata ang takot. "Huwag," mahinang sabi niya. "Huwag niyo akong ibalik sa kanila." "Hindi kita ibabalik kay kanino. Sundalo ako. Tutulungan kita." Nanininig ang kamay ni si Reyna nang hiwakan niya ang manggas ni Kael. "May humahabol." Tumalim ang tingin ni Kael. Tumingin siya sa paligid. Wala siyang nakikitang tao, ngunit alam niyang hindi ito simpleng aksidente. Masira-sira ang dugo, masyadong matindi ang takot sa mata ng dalaga. "Kaya mo bang tumayo?" tanong niya. Umiling ang dalaga at tuluyan ang bumagsak ang ulo niya sa braso niya. Hindi na nagdalawang isip si Kael. Inayos niya ang bag sa likod niya, binuhat ang dalaga at mabilis ngunit maingat na tinahak ang makitib na daan palabas ng tubuhan. Hindi niya ito dinala sa sentro ng baryo dahil kung totoo ngang may humahabol dito, delikado kung maraming makikita. Sa halip, dumiretso siya sa kubo ni Mang Osmer. Pagdating niya roon, marahas niyang kinatok ang pinto. "Mang Osmer!" Bumukas agad ang pinto. Hawak ni Mang Osmer ang lampara at nang makita ang sugatang dalaga sa bisik ni Kael, nagbago ang mukha nito. "Diyos ko! Sino yan?" "Hindi ko po alam. Nakita ko sa tubuhan. May humahabol daw sa kanya." "Dalhin mo sa loob. Bilis!" Inihiga nila si Serena sa kawayan na papag. Kumuha si Mang Osmer ng malinis na tela habang binuksan ni Kael ang first aid kit. Sinuri niya ang sugat sa noo, ang kasgas sa braso at ang pasa sa balikat. "Kailangan nating tawagin si Nurse Calitha," sabi ni Mang Osmer. "Pupuntahan ko po siya," sagot ni Kael. "Mag-ingat ka. Kung may humahabol sa kanya, baka nasa paligid lang sila." Tumanggo si Kael. Bago siya lumabas, napatingin siya sa dalagang walang malay. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung anak mayaman ito, researcher, o simpleng babaeng napahamak. Ang alam niya lang, may taong nangangailangan ng tulong at hindi niya ito iiwan. Mabilis siyang naglakad sa dilim papunta sa maliit na health station ni Nurse Calitha. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Ravino noon. Ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpili sa tama kahit natatakot. Pagbalik niya kasama si Nurse Calitha, mas lalong bumigat ang sitwasyon. Habang nililinis ng nurse ang sugat ng dalaga, napansin ni Mang Osmer ang maliit na simbolo sa punit na bag nito, isang nakaukit na letrang V sa leather tag. "Kael," mahinang tawag ni Mang Osmer. "Ano po?" Itinuro nito ang simbolo. "Parang nakita ko na to dati, sa balita, sa mga kumpanya ng Valcorth." Kumunot ang noo ni Kael. "Valcorth?" Hindi sila sigurado. Wala pang patunay. Wala pang pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na ang babaeng iniligtas ni Kael sa bukid ay hindi basta sino mang naligaw. Sa labas ng kubo, muling umihip ang hangin mula sa tubuhan. Sa malayo, may ilang ilaw ng sasakyang na gumagalaw sa kalsada. Mabagal, tila may hinahanap. Pinatay ni Kael ang lampara sa bintana at tuminim kay Mang Osmer. "May tao sa labas," bulong niya. Hinawakan ni Mang Osmer ang saklay niya, pero matalim ang mata. Kung sino man ang babaeng yan, maraming gustong makahanap sa kanya. Tumayo si Kael sa tabi ng pinto, tahimik ngunit handa. Sa gabing iyon, ang simpleng sundalong umuwi lamang sa baryo para tumulong ay nahila na sa isang lihim na mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya pa alam na ang dalagang iniligtas niya sa bukid ay si Serena Valcorth, ang nawawalang anak ng bilyonaryong general. Hindi niya pa alam na hawak nito ang ebidensya kayang wasakin ang mga makapangyarihang tao.
Ang alam lang ni Kael ay may iniligtas siyang sugatan sa bukid. At mula sa sandaling iyon, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ni Kael, ang buhay ni Serena at ang buong sitio Malabuyo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa bawat lugar na pinapanoodan natin, may kanya-sanya tayong pinagdadaanan na hindi alam ng iba. May nanunood na pagod sa trabaho, may nanunood habang nagpapahinga sa gabi, at may nanunood dahil naghahanap ng kwentong magpapaalala na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, may mga taong pinipili pa rin gumawa ng tama. At dito sa ikatlong bahagi ng ating kwento, magsisimula ng magising ang isang baryong matagal nang tinuruan na matakot. Tahimik ang loob ng kubo ni Mang Osmer habang napatayan ila ang lampara sa bintana. Sa labas, maririnig ang mabagal na pag-andar ng sasakyan sa kalsadang lupa, kasunod ang mahinang lagaslas ng tubuhan sa ihip ng hangin. Si Kael Leonardo ay nakatayo sa tabi ng pinto, tahimik, ngunit alerto. Hindi siya kumikilos ng padalas-dalas. Natutunan niya yun sa serbisyo, mula kay Mang Osmer, at higit sa lahat mula sa mapait na alaala ng kanyang kuyang Ravino. Sa papag, nakahiga pa rin ang dalagang iniligtas niya sa bukid. Maputla ang mukha nito, may bindahin na ang noo at may ilang gasgas sa braso. Si Nurse Calitha ay maingat na naglilinis ng sugat sa tagiliran nito, habang si Mang Osmer naman ay nakikinig sa labas parang veteranong sundalo, hindi kailanmang tuluyang iniwan ng digmaan. Kael, mahinang sabi ni Nurse Calitha, hindi ito simpleng pagkahulog o aksidente. May tama siya sa balikat, parang nasagi ng matigas na bagay, at yung sugat sa noo, malamang dahil sa banggaan. May sinabi siya bago mawala ng malay, may humahabol daw sa kanya. Napatingin si Nurse Calitha sa dalaga. Kung ganon, hindi natin pwedeng dalhin agad sa health center. Maraming makakakita. Tama, sabi ni Mang Osmer. Kung hinahanap siya ng masasamang tao, unang babantayan nila ang mga lugar na pupuntahan ng sugatan. Health center, barangay hall, terminal. Natahimik silang tatlo. Sa labas, tumigil ang sasakyan. Ilang segundo silang hindi huminga. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at mabigat na yabag sa lupa. May nakita ka ba rito? Tanong ng isang boses lalaki sa labas, hindi kalayuan. Wala, pero dito papunta ang dugo kanina. Sagot ng isa pa. Humigpit ang hawak ni Kael sa maliit na patpat na nasa tabi ng pinto. Wala siyang baril at kahit mayroon man, ayaw niyang magsimula ng putukan sa gitna ng baryong maraming inosenteng madadamay. Mula sa papag, biglang kumilos ang dalaga. Bahagya nitong iminulat ang mata at nang marinig ang boses sa labas, nanlaki ang mga mata nito sa takot. Sinubukan nitong bumangon ngunit agad siyang pinigilan ni Nurse Calitha. "Huwag kang gagalaw," bulong ng nurse. "Ligtas ka rito." Ngunit naninginig ang labi ng dalaga. Hindi sila titigil." Lumapit si Kael sa kanya at yumuko ng kaunti upang makita siya nito. "Miss, ako si Kael. Ikaw ang nakita ko sa tubuhan. Hindi kita ibibigay sa kanila, pero kailangan mong manahimik muna." Tumingin ang dalaga sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Kael ang mata nito. Pagod, takot, ngunit may kakaibang tapang na tila pilit inilalaban kahit halos maubos na ang lakas. "Pakiusap," bulong niya. "Huwag niyong sasabihin sa kahit kanino na nandito ako." Hindi na siya tinanong ni Kael. Tumanggo lamang siya. Sa puntong iyon, hindi pangalan ang mahalaga. Ang mahalaga ay buhay ito. Tumagal ng ilang minuto ang mga yabag sa labas. May nag-flashlight sa paligid ng kubo, ngunit hindi sila pumasok. Marahil ay inakala nilang walang tao dahil patay ang ilaw. Nang muling umandar ang sasakyan at unti-unting lumayo, saka lamang nakahinga ng maluwag si Nurse Calitha. "Diyos ko," bulong nito. "Sino bang batang ito at ganyan sila kung maghanap?" Hindi sumagot ang dalaga. Ipinikit niya ang mata, ngunit halata sa paghinga niyang gising pa siya. Kinabukasan, maagang pumasok ang liwanag sa siwang ng kawayan. Nagising si Kael na nakaupo pa rin sa tabi ng pinto. Hindi siya halos natulog. Si Mang Osmer naman ay nakasandal sa dingding, hawak pa rin ng saklay.
Si Nurse Calitha naman ay umuwi sandali bago magmadaling araw upang hindi mahalata ng mga tao. Ngunit nangako itong babalik dala ang gamot at malinis na benda. Ang dalaga ay gising na. Nakaupo siya sa papag, hawak ng isang tasang salabat na ibinigay ni Mang Osmer. Hindi pa rin siya nagsasabi ng tunay na pangalan. "Anong pangalan mo?" Mahinahong tanong ni Mang Osmer. Saglit itong nag-atubili. "Reyna," sagot niya. "Reyna na lang po." Napansin ni Kael ang pag-iwas nitong ng tingin. Hindi iyon ang buong pangalan niya, pero hindi niya pinilit. "Ano ang nangyari sa'yo, Reyna?" tanong ni Kael. Himigop muna ito ng salabat bago nagsalita. "Naaksidente kami. May mga lalaking sumunod sa van namin. Pinaputokan kami. Nakatakbo ako sa tubuhan." "Kami?" tanong ni Mang Osmer. Napayuko si Reyna. "Ang driver ko, si Manong Pebsen. Hindi ko alam kung buhay pa siya." May bigat na bumaba sa loob ng kubo. Alam ni Kael ang ibig sabihin ng ganung katahimikan. Isang tao na naman ang posibleng nawala dahil sa kasakiman ng iba. "Bakit kanila hahabol?" tanong ni Kael. Mas lalo pang humigpit ang hawak ni Reyna sa tasa. "May dala akong ebidensya tungkol sa lupa rito sa Sitio Malabuyo." Nagkatiginan sina Kael at Mang Osmer. "Anong ebidensya?" tanong ni Kael. "Mga peking kontrata, mga pirma ng mga magsasaka na hindi totoong pumayag magbenta. May mga dokumento na nagpapatunay na ginagamit ang pangalan ng isang malaking kumpanya para itago ang tunay na plano sa lugar na ito." Kumunot ang noo ni Mang Osmer. "At ang mga humahabol sa'yo, mga tauhan ng taong makikinabang kapag nakuha ang lupa." Hindi muna sinabi ni Reyna ang pangalang Don Severino Esguerra. Hindi rin siya sinabi na siya si Serena Valcorth. Takot siya kapag nalaman nila ang tunay niyang pagkatao. Maaaring magbago ang trato nila sa kanya. Maaaring matakot, lumayo, o gamitin siya. Sanay na siya sa mundong maraming taong mabait lamang kapag alam ang apelyido mo. Ngunit iba si Kael. Hindi siya nagtanong kung mayaman ba siya. Hindi siya nagtanong kung may gantimpala. Ang tinanong lang nito ay, "Ano ang kailangan mong gawin?" Napatingin si Reyna sa kanya. Ilang sandali siyang natigilan. "Kailangan kong maipakita sa mga tao rito na niloloko sila. Kailangan nilang malaman bago tuluyang mapirmahan ang lupa nila." "Hindi ka pa pwedeng lumabas," sabi ni Mang Osmer. "Mahina ka pa at hinahanap ka pa nila." "Pero kung hindi ako kikilos tayo, hindi ka mag-isa." Doon unang naramdaman ni Reyna ang kakaibang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman sa sariling bahay. Ang pakiramdam na may taong naniniwala sa kanya kahit hindi pa niya inilalabas ang lahat ng katotohanan. Nang tanghalian, pahilam na dumating si Lyra May sa kubo ni Mang Osmer. Pinatawag siya ni Kael kasi alam niyang guro ito, marunong bumasa ng mga dokumento at pinagkakatiwalaan ng mga tao sa baryo. Dala ni Lyra May ang isang bayong na may lamang pagkain upang hindi mahalata na may ibang sadya siya. Pagpasok niya sa kubo, agad niyang nakita si Reyna. "Siya ba ang babaeng sinasabi mo?" Tanong ni Lyra May kay Kael. "Oo," sagot ni Kael. "At may alam siya tungkol sa mga lupang pinapapirmahan sa mga magsasaka." Umupo si Lyra May sa maliit na bangpo. Tumingin siya kay Reyna ng diretsyo, ngulit hindi mapanghusga. "Ako si Lyra May. Grow ako rito. Kung totoo ang sinasabi mo, maraming pamilyang maaapektuhan." Tumanggo si Reyna. "Totoo. At hindi lang lupa ang usapan. Kapag natuloy ang plano, marami sa inyong mapapaalis." Inilabas ni Reyna mula sa loob ng tahi ng kanyang backpack ang ilang basang dokumento na nailigtas niya. Hindi lahat kumpleto, ngunit may mga kopya ng pangalan, lot number at pirma. May ilang litrato rin sa maliit niyang kamera na himalang hindi nasira. Pinagmasdan ni Lyra May ang isang pahina. Malaki ang mata niya. "Pangalan nito ni Aling Viridiana," sabi niya. "Pero hindi siya pumirma rito. Kahapon lang sinabi sa akin na pinagbabantaan siya dahil ayaw niyang magbenta." "May iba pa," sabi ni Reyna. "Tignan niyo ang pirma. Pare-pareo ang stroke. Parang iisang tao ang gumawa."
Sumandal si Mang Osmer sa dingding. Kapitan Dalmasio. Napatingin silang lahat sa kanya. Siyang may access sa listahan ng mga may-ari ng lupa, paliwanag ni Mang Osmer. Siya rin ang laging kasama ng mga lalaking umiikot nitong mga nakaraang linggo. Hindi na ito basta kutob. May direksyon na ang takot na bumabalot sa baryo. Sa sumunod na araw, nagsimulang kumilos si Kael ng tahimik. Hindi nila inilabas si Reyna. Sa halip, isa-isang kinausap ni Lyra May ang mga taong pinagkakatiwalaan nila. Una si Aling Veridiana, ang biyudang magsasaka. Nang makita nito ang peking pirma, napaiyak siya. Hindi akin yan. Hindi ganyan ang pirma ko at hindi ko ipagbibili ang lupang pinaglibingan ng asawa ko. Kasunod nilang kinausap si Berto Silayan, isang batang ulilan na nagtatrabaho sa kargahan ng tubo. Siya ang madalas makita ng mga truck na pumapasok sa likod ng barangay kahit gabi. May mga lalaking nagbababa ng kahon minsan. Akala ko kagamitan sa survey. Pero bakit may bantay na armado? Nagtala si Lyra May ng lahat ng sinabi nito. Si Kael naman ay nakikinig lamang, ngunit sa bawat detalye ay mas lumilinaw sa kanya na malalim ang ugat ng sabwatan. Si Padre Umberto rin, ang paring tahimik sa maliit na kapilya, ay naging mahalagang kakampi. Nang ipinakita sa kanya ang mga pangalan sa kontrata, kinuha nito mula sa lumang kabinete ang ilang talaan ng lupa na iniwan pa ng bating kura paroko. Matagal nang may nagtatangka sa lupang ito. Noong araw pa, may titulo ang ilan sa mga pamilyang ito. Kung maipaparehistro natin ang kopya at ikukumpara sa peking papeles, may laban tayo. Dahil sa mga ebidensyang iyon, unti-unting nagbago ang hangin sa sitio Malabuyo. Ang dating takot na bulong-bulungan lamang ay naging maingat na pag-uusap. Ang mga magsasakang dating kanya-kanyang tago sa bahay ay nagsimulang magtanong. Hindi pa sila hayagang lumalaban, ngulit hindi na rin sila basta pumipirma. Sa kubo ni Mang Osmer, habang nagpapaganin si Reyna, tinuruan sina Lyra May, Aling Veridiana, Berto at ilang piling magsasaka kung paano tignan ang mga kontrata. Ipinapaliwanag niya ang ibig sabihin ng waiver, deed of sale at thumb mark na pineke. Kapag hindi nyo nababasa, huwag pipirma. Kapag pinilit kayo, humingi kayo ng saksi. At kapag tinakot kayo, huwag kayong mag-isa. Parang abogado kang magsalita, biro ni Berto. Napangiti ng bahagya si Reyna. Hindi, natuto lang akong magbasa ng mga bagay na ginagamit ng mayayaman para lokohin ng mahihirap. Narinig yun ni Kael mula sa labas. Hindi niya maiwasang magpaisip. Sino nga ba talaga si Reyna? Hindi siya simpleng researcher. Alam nito ang galaw ng kumpanya, batas at dokumento. May posturang sanay magdesisyon, ngunit may lungkot din na parang matagal nang mag-isa. Isang gabi, habang nakaupo si Reyna sa labas ng kubo at nakatingin sa buwan, lumapit si Kael dalang isang tasang mainit na tubig. Hindi ka dapat masyadong lumalabas, sabi niya. Sandali lang, nakahasakal din minsan ang magtago. Inabot ni Kael ang tasa. May mga taong hinahanap ka pa rin. Tingin mo ba duwak ako dahil hindi ko sinasabi lahat? Umupo si Kael ng di kalayuan. Sapat ang pagitan utang hindi ito mailang. Hindi. Tingin ko may dahilan ka. Saglit na hamang siyang natahimik. Lumaki akong maraming tao sa paligid pero kaunti lang ang tunay na nakikinig. Kapag nalaman nila kung sino ako, nag-iiba ang tingin nila. Minsan nagiging mabait, minsan nagiging interesado, minsan natatakot. Dito, mas mahalaga kung ano ang ginagawa mo kaysa kung anong apelyido mo. Napatingin si Reyna sa kanya. Sa simpleng linyang iyon, parang may lumuwag sa dibdib niya. Ikaw? Tanong niya, bakit ka tumutulong ng ganito? Hindi mo naman ako kilala. Bahagyang yumuko si Kael. May kuya ako. Namatay siya habang nagliligtas ng mga taong hindi rin niya kilala. Hindi na nagtanong pa si Reyna. Sa katahimikan, pareho nilang naintindihan na may mga sugat na hindi kailangang ipaliwanag ng buo para maramdaman ang bigat. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan sa baryo. Isang hapon, habang nasa klase si Lyra May, dumating ang 2 tauhan ni Kapitan Dalmasio. Sinabi ng mga ito na pinapatawag ang ilang magsasaka sa barangay hall para sa final consultation. Ngunit ang totoo,
Gusto nilang papirmahin ang mga tao bago pa kumalat ang ebidensya. Nakarating agad ang balita kina Kael. Hindi nila maaaring dalhin si Reyna, ngunit kailangan nilang pigilan ang pirmahan. Sa barangay hall naroon si Kapitan Dalmasio, nakangiti sa harap ng mga magsasaka. Katabi niya si Timo Salceda, ngayon ay mayabang na binatang tagapag-asikaso ng ilang transaksyon ng kanyang ama. May mga papeles sa mesa at ilang lalaking hindi taga-baryo na nakabantay sa pinto. Mga kababayan, sabi ni Kapitan Dalmasio, para ito sa pag-unlad. Kapag natuloy ang proyekto, magkakaroon tayo ng kalsada, trabaho at kabuhayan. Tumayo si Aling Veridiana, nanginginig ang kamay, nguhit buo ang boses. Kung para sa amin yan, bakit peke ang pirma ko sa una ninyong kontrata? Natahimik ang lahat. Nagbago ang mukha ni Kapitan Dalmasio. Anong sinasabi mo? Pumasok si Liram A. dala ang kopya ng dokumento. Kasunod niya si Padre Umberto, Berto at ilang magsasaka. Sa huli, pumasok si Kael, tahimik ngunit matatag. May mga dokumento kaming kailangang ipaliwanag ninyo, sabi ni Liram A. Hindi kami pipirma hanggat hindi malinaw kung bakit may mga peking pirma. Suminghal si Timo. Lira, guru ka lang. Huwag kang makialam sa usapan ng lupa. Guru ako, kaya alam kong mali ang lokohin ng taong hindi nabigyan ng pagkakataong magbasa. Nagtangkang lunapit ang isang bantay kay Liram A, ngunit humarang si Kael. Huwag, mahinahon ngunit mabigat niyang sabi. Nagkatinginan sila. Kilala ng lahat si Kael. Hindi siya naghahanap ng gulo, pero alam din ng lahat na hindi siya madaling takutin. Hindi natuloy ang pirmahan noong araw na iyon. Napilitan si Kapitan Dalmasio na ipagpaliban ang konsultasyon. Mulit habang lumalabas ang mga tao, nagtagpo ang tingin nila kay Kael. Sa mga mata ng kapitan, may babala. Kinagabihan habang inaayos ni Berto ang mga kopya ng dokumento sa kapilya, may nakita siyang anino sa labas. Bago pa siya makasigaw, may kamay na humablot sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakawala, tumakbo sa likod ng altar at naitago ang maliit na flash drive na ibinigay ni Reyna sa loob ng lumang kahon ng kandila. Nang makarating si Kael, wala na ang mga lalaking nagtangkang kumuha sa kanya. Takot na takot si Berto, ngunit ligtas. Kuya Kael, umiiyak na sabi ng bata. Gusto nilang kunin yung ebidensya. Nasaan? Tanong ni Kael. Itinuro ni Berto ang kahon. Naitago ko po. Dahan-dahan kinuha ni Kael ang flash drive. Sa maliit na bagay na iyon nakasalalay ang katotohanang kayang magligtas sa buong baryo. Pagbalik nila sa kubo, nakita ni Kael si Reyna na nakatayo, kahit halatang nanghihina pa. Narinig na nito ang nangyari. Kasalanan ko ito, dahil sa akin nadadama kayo. Umiling si Kael. Hindi, matagal na kaming dinadaya. Ikaw lang ang nagdala ng ilaw para makita namin. Napaluha si Reyna, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng unang pagkakataong hindi siya nisinisi. Sa labas, muling umingay ang mga kulig-kulig, ngunit iba na ang sitio Malabuyo. Hindi pa sila panalo, hindi pa tapos ang laban. Ngunit ang mga taong dating pabulom lang kung magreklamo ay nagsisimula ng tumayo. At sa gitna ng lahat ng yon, nanatiling nakatago ang pinakamalaking lihim. Si Reyna, ang babaeng sugatang iniligtas ni Kael sa tubuhan, ay hindi lang basta saksi. Siya ang nawawalang anak ng bilyonaryong general. At kapag nabunyog yon, hindi lamang sitio Malabuyo ang yayanig, pati ang mga taong nag-akalang mabibili nila ang katotohanan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung saan ka taga at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat pagpapatuloy ng kwento, mas lumalalim ang sugat ng mga karakter, mas lumilinaw ang tunay na muka ng mga kontrabida, at mas nasusubok kung hanggang saan kayang lumaban ng isang taong ang taning hawak ay katotohanan.
Sa nakaraang bahagi, nagsimulang magising ang sitio Malabuyo mula sa mahabang takot. Nalaman ng mga magsasaka na peke ang pirma sa kontrata. Nailigtas ni Berto ang flash drive sa loob ng kapilya. At unti-unting nakita ni Kael na ang babaeng nagpakilalang Rina ay may dalang lihim na mas mabigat kaysa sa inaakala ng lahat. Kinabukasan matapos ang muntikang pagkuha ng ebidensya sa kapilya, hindi na naging payapa ang sitio Malabuyo. Hindi man hayagang nagkakagulo ang mga tao, ramdam sa hangin ang kaba. Ang mga tindahan ay maagang sumasarado. Ang mga magsasaka ay hindi na naglalakad mag-isa pa uwi. Ang mga bata ay pinapauwi ni Lira May bago pa lumubogbog ang araw. Kahit ang tahol ng aso sa gabi ay nagiging dahilan upang bumangon ang mga matatanda at sumilip sa bintana. Sa kubo ni Mang Osmer, nakaupo si Reyna sa gilid ng papag. Hawak ang tasang salabat, ngunit hindi umiinom. Mas magaling na ang sugat sa kanyang noo, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nababawasan. Alam niyang habang tumatagal, mas lumalaki ang panganib para sa mga taong tumulong sa kanya. Hindi pwedeng dito lang tayo hanggang dulo. Sabi niya habang nakatingin kina Kael, Mang Osmer, Lira May at Nurse Calita. Kailangan nating maipadala ang ebidensya sa taong may kakayahang huminto sa pirmahan. Kanino? Tanong ni Lira May. Sa pulis, sa munisipyo, sa media? Umiling si Reyna. May mga koneksyon sila. Kapag mali ang napuntahan natin, baka mawala lang ang ebidensya. Tinitigan siya ni Kael. May kilala ka ba na mapagkakatiwalaan? Saglip na natahimik si Reyna. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na ang taong kailangang makatanggap nito ay si General Aurelio Valcourt mismo, ang kanyang ama. Ngunit bawat beses na naiisip niya ito, bumabalik ang malamig na mukha ng ama. Ang mga gabing iniwan siya nito sa hapag, ang mga araw na mas pinili nito ang meeting kaysa makinig sa kanya. May isa, mahinang sagot niya. Pero hindi ko alam kung paniniwalaan niya ako. Sa oras ding iyon, sa malayong Maynila, ang mansyon ng mga Valcourt ay punong-puno ng tensyon. Ilang araw nang nawawala si Serena at halos hindi na natutulog si General Aurelio. Ang dating general na kilala sa malamig na pagdedesisyon at matigas na boses ay ngayon nakatayo sa harap ng malaking mapa, pulang-pulahang mata at gusot ang polo. Nakasabit sa dingding ang larawan ni Serena noong graduation nito. Nakangiti, may hawak na diploma, habang siya naman sa larawan ay nakatayo sa gilid, formal at halos hindi nakangiti. May update na ba? Tanong niya sa security chief. Sir, natagpuan ng van sa probinsya. Patay ang driver na si Pepsen. Wala po ang katawan ni Ma'am Serena. Napapikit si General Aurelio. Mabigat ang panga nito. Si Manong Pepsen ay matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Isa ito sa iilang taong pinagkakatiwalaan niya sa paligid ng anak. May dugo ba sa paligid? Opo sir, pero may bakas na may tumakbo papunta sa bukirin. Humawak ang general sa gilid ng mesa. Sa unang pagkakataon, nanginig ang kamay niya. Hanapin niyo ang anak ko, sabi niya, ngunit hindi na iyon utos ng isang opisyal. Iyon ay pakiusap ng isang ama na unti-unting linalamon ng pagsisisi. Kahit anong mangyari, hanapin niyo siya. Sa likod niya, nakatayo si Cedric Valcourt. Maayos ang suot, kalmado ang mukha, ngunit sa likod ng kanyang mata ay may pagkairita. Hindi niya inakalang makakataka si Serena. Hindi niya inakalang mabubuhay ito matapos ang tambangan. At higit sa lahat, hindi niya inakalang magwawala sa pag-aalala ang ama nila. Papa, sabi ni Cedric, pilit na malumanay ang tono. Baka kailangan nating bawasan ang public search. Kapag kumalat ito sa media, babagsak ang shares ng kumpanya. Dahan-dahang lumingin si General Aurelio. Shares? Napakurap si Cedric. Ang anak ko ang nawawala, Cedric. Oo, Papa, alam ko. Ang ibig ko lang sabihin, wala akong pakialam sa shares kung kapalit noon ang buhay ni Serena. Natahimik si Cedric, ngulit mas lalo lamang kumulo ang inggit sa loob niya. Kahit nawawala na si Serena, siya pa rin ang sentro. Kahit siya ang nandoon sa mansyon, siya pa rin ang ikalawa.
Pagkalabas ni General Aurelio ng silid, mabilis na tumawag si Cedric kay Attorney Belmoro Cuisante. Hindi pwedeng makarating sa kanya ang kahit anong hawak ni Serena. Madiing sabi ni Cedric. Sa kabilang linya, mahinahon ang boses ng abogado. Nakabantay na ang mga tao ni Don Severino sa paligid ng Malabuyo. May balita kaming may babae raw na itinago sa baryo. Siguraduhin yung makuha siya bago siya makapagsalita. Paano kung kasama niya ang mga taga-baryo? Takotin nyo, bilhin nyo, gawin nyo ang ginagawa nyong palagi. Sa sityong Malabuyo, mas mabilis kumalat ang takot kaysa balita. Dumating ang mga tauhan ni Kapitan Dalmasio sa ilang bahay upang piliting bawiin ang mga reklamo. May magsasakang binantaan na hindi na makakakuha ng patubig. May tindahang hindi pinadala ng supply. May pamilya namang sinabihan na mapapahamak ang anak kung patuloy silang makikisali kay Kael. Ngunit iba na ang mga tao ngayon. Hindi man sila lubos na matapang, hindi na rin sila ganap na bulag. Si Aling Veridiana, kabilang ang kaba, ay pumunta sa kapilya dala ang lumang titulo ng lupa ng asawa niya. Padre, sabi niya kay Padre Umberto, kung may mangyari sa akin, huwag niyong hahayaang mawala ito. Hinawakan ni Padre Umberto ang dokumento. Walang mawawala kung sama-sama nating babantayan. Si Berto naman kahit bata pa ay naging mensahero ng grupo. Hindi na siya basta batang ulila sa kargahan. Dahil sa tapang niyang itago ang flash drive, natutunan niyang may halaga pala siya sa baryo. Kuya Kahel, sabi niya isang hapon, hindi na po ako takot gaya dati. Tinignan siya ni Kael. Hindi masama ang matakot, Berto. Ang mahalaga, hindi ka nagpapagamit sa takot. Ngulit, habang tumitibay ang baryo, lalo namang nagiging desperado ang kalaban. Isang gabi, dumating si Timo Salceda sa tindahan ni Aling Nersita sama 2 armadong lalaki. Nakita siya ni Lira May na naglalagay ng mga papel sa pader. Notice of voluntary sale daw ng mga lupa. Wala kayong karapatang ipaskil yan. Sabi ni Lira May. Gumisi si Timo. Lira, hindi ka pa rin natututo. Ang tapang mo dahil may sundalong nasa likod mo? Hindi, matapang ako dahil alam kong mali kayo. Lumapit si Timo, mabigat ang tingin. Mag-iingat ka. Ang mga babaeng masyadong maingay, minsan bigla na lang nawawala. Nakita iyon ni Kael mula sa kabilang kalsada. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi sumisigaw, hindi nagmamadali. Ngulit sa paraan ng paglakad niya, napaatras ang isa sa mga kasama ni Timo. Timo, sabi ni Kael, umalis ka. Bakit? Sa iyo ba ang baryong ito? Hindi, sa mga taong matagal ninyong tinatakot. Saglit silang nagkatitigan. Gusto ni Timo na ipahiya si Kael, tulad niyong bata pa sila. Ngunit iba na ngayon ang lalaking nasa harap niya. Hindi na ito ang batang tahimik na kinakain ng baon sa ilalim ng puno habang inaasar. Sundalo na ito at higit pa roon, may respeto ito ng mga tao. Umalis si Timo, ngunit bago sumakay sa motorsiklo, sinabi niyang, hindi mo kayang bantayan ng lahat, Kael. Totoo iyon, at iyon mismo ang kinakatakutan ni Kael. Kinagabihan, nagtipon sina Kael, Reyna, Mang Osmer, Lira May, Nurse Calitha, Padre Umberto, Aling Veridiana at Berto sa likod ng kapilya. Kailangan na nilang gumawa ng hakbang. Hindi sapat na nakatago ang ebidensya. Hindi sapat na alam nila ang totoo. Kailangan itong makarating sa taong hindi kayang bilhin ni Don Severino. May dati akong kasamahan, si Colonel Isandro Velasco. Nasa Internal Affairs siya ngayon. Kilala kong hindi nagpapabayad. Makokontak ba natin? Tanong ni Kael. May lumang numero ako. Hindi ko alam kung gumagana pa, pero susubukan natin. Gamit ang lumang cellphone ni Padre Umberto, tinawagan nila ang numero. Ilang ring bago may sumagot. Velasco. Maikli at seryosong boses sa kabilang linya. Napatayo ng tuwid si Mahosmer, parang bumalik sa serbisyo. Isandro, si Osmer ito, Osmer Talagmay. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Osmer? Sagot ng boses. Akala ko patay ka na. Marami na ring nagkamali sa akala nilang yan. Tuyong sagot ni Mang Osmer. Kailangan namin ng tulong. May kaso ng land grabbing, falsified documents, posibleng illegal transport route at may babaeng hinahabol ng armadong grupo.
Nasaan kayo? Sitio Malabuyo. Sa pagbanggit ng lugar, napatingin si Reyna. Alam niyang iyon din ang pangalan sa mga dokumentong hawak niya. Magpadala ka ng kopya, sabi ni Colonel Velasco. Pero huwag sa ordinaryong email, may taong maaaring nakabantay. Hindi madali ang plano. Kailangan nilang makapunta sa lumang internet shop sa bayan dahil walang maayos na signal sa baryo. Kailangan nilang dalhin ang encrypted copy ng ebidensya, ipadala kay Colonel Velasco at kung maaari ay makapagpadala rin ng mensahe sa taong dapat makaalam. Dito na nagdesisyon si Reyna. Kailangan kong magpadala ng video message. Kanino? Tanong ni Lyra May. Tumingin si Reyna kay Kael. Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi ang katotohanang matagal niyang itinago. Sa ama ko. Natahimik ang lahat. Ang ama mo? Ulit ni Mang Osmer. Huminga ng malalim si Reyna. Naninginig ang kamay niya, ngulit hindi na siya umatras. Hindi Reyna ang buong pangalan ko. Ako ay si Reyna Valcourt. Anak ako ni General Aurelio Valcourt. Para bang tumigil ang hangin sa paligid. Ang unang nakapagsalita ay si Nurse Calitha. Valcourt? Yung bilyonaryong general? Tumanggo si Serene. Napatingin si Lyra May sa kanya, hindi galit, ngunit gulat. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil natakot ako, sagot ni Serene, tumutulo na ang luha. Buong buhay ko, kapag naririnig ng tao ang pangalan ko, nag-iiba ang tingin nila sa akin. Ayokong tulungan ninyo ako dahil Valcourt ako. Gusto kong malaman kung tutulungan ninyo ako dahil tama ang ipinaglalaban ko. Walang nagsalita. Pagkatapos, lumapit si Aling Veridiana at hinawak ang kamay niya. Anak, sabi ng matanda, noong nakita namin ang pirma kong peke, hindi Valcourt ang tumulong sa amin. Ikaw. Kaya kahit ano pa ang pangalan mo, ikaw pa rin ang babaeng nagbukas ng mata namin. Napahigbi si Serene. Si Kael naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Marami siyang tanong, ngunit hindi iyon ang oras para usiin ang sugat ng isang taong matagal nang nagtatago. Kung ganun, mas kailangan nating maipadala ang video message. Kapag nalaman ng ama mo ang totoo, baka mapigilan ng pirmahan. Hindi ganun kasimple, sabi ni Serene. May mga tao sa paligid niya na kasabwat, pati kapatid ko, si Cedric. Mas bumigat ang katahimikan. Dugo mo? Tanong ni Mang Osmer. Tumanggo si Serene. Half-brother ko, siya ang nag-aayos ng transaksyon. Siya ang nagsabing siya ang mabahala sa akin. Doon lalong naintindihan ni Kael kung bakit ganoon ang takot ni Reyna. Hindi lamang ito tumatakbo mula sa mga armadong tao. Tumatakbo siya mula sa pagkakanulo ng sariling pamilya. Kinabukasan ng gabi, isinagawa nila ang plano. Hindi isinama si Reyna sa bayan dahil delikado pa rin. Si Kael, Lyra May at Berto ang pupunta sa internet shop, dala ang kopya ng ebidensya at video message na nirecord nila sa likod ng kapilya. Sa video, nakaharap si Reyna sa kamera. Maputla pa rin ngunit matatag ang boses. Papa, kung natanggap mo ito, buhay ako. Huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento tungkol sa sityong Malabuyo. Sina Cedric, Attorney Belmoro at Don Severino Esguera ay ginagamit ang pangalan mo. May ebidensya ako at kung may natitira pang tiwala sa aking bilang anak mo, pakinggan mo ko mayon. Habang papunta sina Kael sa bayan, hindi nila alam na may nakasunod sa kanila. Hindi agad kumilos ang mga tauhan ni Don Severino. Hinintay muna nilang makalayo sina Kael sa mataong libar. Sa internet shop, mabilis na in-upload ni Lyra May ang files gamit ang instructions ni Colonel Velasco. Si Berto, kahit kinakabahan, nagbantay sa pinto. Kuya Kael, bulong niya, may dalawang lalaki sa labas. Kanina pa sila naroon. Tumingin si Kael sa salamin. Nakita niya ang mga aninong nakatayo sa tapat ng tindahan ng piyesa. Hindi sila bumibili. Naghihintay sila. Lyra, tapos na ba? Halos, sagot ni Lyra May. Kailangan pa ng ilang segundo. Ang ilang segundo ay parang ilang oras. Nang lumabas sa screen ang mensaheng sent, sakalang nakahinga si Lyra May. Naipadala na. Umalis tayo, sabi ni Kael. Ngulit paglabas nila sa likod ng internet shop, sinalubong sila ng 3 lalaki. Isa sa kanila ay may hawak na patalim. Ibigay niyo ang flash drive, sabi nito.
Hinila ni Kael sina Lira May at Berto sa likod niya. Tumakbo kayo kapag sinabi ko. Kuya, Berto, sundin mo ako. Sumugod ang unang lalaki. Iniwasan ni Kael ang saksak, hinawakan ang braso nito at pinadapa sa lupa. Ang ikalawa ay sinubukang sunggaban si Lira May, ngunit hinampas ito ni Berto ng kahoy na nakita sa gilid. Hindi malakas, pero sapat para makawala si Lira May. Takbo! Sigaw ni Kael. Tumakbo sina Lira May at Berto papunta sa mataong bahagi ng palengke. Si Kael naman ay naiwan upang pigilan ang mga humahabol. Hindi niya gustong manakit, ngunit kailangan niyang bigyan ng oras ang dalawa. Nang dumating ang ilang tricycle driver at tindero matapos marinig ang gulo, umatras ang mga tauhan ni Don Severino. Nakabalik sila sa sityong Malabuyo nang may sugat si Kael sa kilay at may pasa sa tagiliran. Pagdating niya sa kubo, agad siyang sinalubong ni Serena. Kael! Sigaw niya, halatang naghahalala. Nasaktan ka! Maliit lang, sagot niya. Dahil sa akin yan! Dahil sa kanila. Mahinang sabi ni Kael, huwag mong akuin ang kasalanan ng masasamang tao. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kinagabihan, habang pinapahinga si Kael, dumating ang balita mula kay Aling Nersita. Dinukot si Lira May habang pauwi ito sa bahay. May iniwang mensahe sa pintuan ng paaralan. Ibigay ang babae at ang ebidensya o hindi nyo na makikita ang guro. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong grupo. Napauko si Serena, nanginginig. Hindi nila dapat idamay si Lira May. Tumayo si Kael kahit masakit ang tagiliran. Saan nila dinala si Lira May? Si Berto, umiiyak, ay nagsabi, may nakakita ng van papunta sa lumang bodega ng asukal. Napatitig si Mang Osmer sa direksyon ng bodega. Delikado roon, malawak, maraming pasukan, maraming pwedeng pagtataguan. Mas delikado kung wala tayong gagawin, sagot ni Gael. Sa lumang bodega ng asukal, nakatali si Lira May sa isang upuan, ngunit hindi siya umiiyak. Nanginginig siya, oo, ngunit nakatakas ang baba. Sa harap niya, nakatayo si Timo Salceda, halatang kinakabahan sa laki ng gulong pinasok niya, ngunit pilit pa ring mayabang. Sayang, Lira, kung nanahimik ka lang, hindi ka madadamay. Hindi ako nadamay, pinili kong tumayo. Sinampal siya ni Timo, napalingon si Lira May, ngulit nang muli siyang humarap, hindi nawala ang tapang sa mata niya. Sa labas ng bodega, dumating si Kael kasama sina Mang Osmer, Berto, Padre Umberto at ilang magsasakang tahimik na nagdesisyong tumulong. Hindi ito padalos-dalos na sugod, pinag-aralan muna nila ang bantay. Si Mang Osmer, kahit hirap sa paglakad, ang nagturo kung saan dadaan. Kael, bulong ni Mang Osmer, huwag kang magpapadala sa galit, iligtas muna ang bihag. Tumanggo si Kael. Gamit ang dilim at kaalaman ng mga magsasaka sa lumang bodega, nakapasok si Kael sa likod. Nakita niya si Lira May na nakatali habang dalawang lalaki ang nagbabantay sa gilid. Naghagis si Berto ng bato sa kabilang bahagi upang lumikha ng ingay. Nang lumingon ang mga bantay, mabilis na kumilos si Kael. Isa-isang napaatras ang mga lalaki at nagawa niyang putulin ang tali ni Lira May. Kael! Bitag ito. Gusto ka nilang papasukin. Bago pa siya makasagot, bumukas ang malalaking ilaw ng bodega. Lumitaw si Don Severino Esguera sa itaas na bahagi ng lumang hagdan. Suot ang puting long sleeves na parang hindi bagay sa maruming lugar. Ang sundalong bayagi, sabi nito. Akala mo ba sapat ang tapang para labanan ng pera? Lumabas ang ilan pang tauhan, kasama nila si Timo, at sa likod ay si Kapitan Dalmasio na hindi na maitago ang takot. Nasaan ang babae? Tanong ni Don Severino. Nasaan si Serena Valcourt? Natahimik ang lahat. Narinig ni Lira May ang pangalan. Si Kyle naman ay nanatiling diretsyo ang tingin. Wala akong alam, sagot niya. Tumawa si Don Severino. Alam namin na nasa inyo siya at kapag hindi ninyo siya ibinigay, isa-isang magdurusa ang mga taong mahalaga sa iyo. Sa sandaling iyon,
Mula sa likod ng bodega, may boses na umalingaw-ngaw. Tama na! Lumingon ang lahat. Doon nakita si Serena, nakatayo sa tabi ni na Nurse Calitha at Aling Veridiana. Maputla pa rin siya, may benda pa sa noo, ngunit diretsyo ang tindig. Hindi na siya nagtatago sa pangalang Reyna. Hindi na siya tumatakbo. Ako ang hinahanap ninyo. Ako si Serena Valcourt. Nagkagulo ang lahat. Nanlaki ang mata ni Kapitan Dalmasio. Si Timo ay halos mamutla. Si Don Severino naman ay hindi ngumiti. Sa halip, sumikip ang kanyang panga. Serena! Sabi ni Kael, halatang nag-aalala. Tumingin siya kay Kael. Pagod na akong magtago habang silang malayang nananakot. Humakbang si Don Severino pababa. Bago pa ito tuluyang makalapit, may narinig silang sirena mula sa labas. Sunod-sunod na ilaw ang tumama sa bintana ng bodega. May mga sasakyang paparating, hindi tauhan ni Don Severino, kundi mga lehitimong military investigators na ipinadala ni Colonel Isandro Velasco. Sa gitna ng pagkabigla ng mga kontrabida, napaatras si Don Severino. Si Attorney Belmoro naman na nasa sasakyang sa labas, nagtangkang tumakas ngunit naharang ng mga otoridad. Hindi pa man tapos ang lahat, alam na ni Kael na nagbunga ang panganib na sinuong nila, na ipadala ang ebidensya, narinig na ng tamang tao ang tinig ni Serena, at sa mansyon ng Valcourt, sa parehong oras na iyon, napanood ni General Aurelio Valcourt ang video message ng kanyang anak. Nakaupo siya sa madilim na opisina, hindi kumukurap habang nagsasalita si Serena sa screen, nang sabihin nitong, "Kung may natitira pang tiwala sa akin bilang anak mo, pakinggan mo ako ngayon." Tuluyang nabasag ang tigas na mukha ng general. Dahan-dahang tumulo ang luha niya. "Anak," bulong niya. Pagkatapos tumayo siya, kinuha ang coat at tinawag ang pinakamatapatan niyang tauhan. "Ihanda ang helikopter. Pupunta tayo sa Sitio Malabuyo." Sa lumang bodega habang isa-isang kinukontrol ng mga otoridad ang sitwasyon, nakatayo si Serena sa gitna ng mga magsasakang minsan ay hindi niya kilala, ngunit ngayon ay handa siyang ipagtanggol. Si Kael ay lumapit sa kanya, pagod at sugatan, ngunit buhay. "Hindi ka na dapat pumunta ito," sabi niya. "Kung hindi ako pumunta, patuloy ninyo akong ililigtas habang nagtatago ako. Ngayon, ako naman ang haharap." Sa labas, unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng madaling araw. Ngunit sa liwanag na iyon, dala rin ang katotohanang matagal itinago ng mga makapangyarihan. Ang anak ng general ay buhay, ang ebidensya ay naipadala, at ang ama niyang matagal na naging malamig at malayo ay paparating na, hindi bilang bilyonaryo, hindi bilang general, kundi bilang amang kailangang humingi ng tawad bago tuluyang mahuli ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, sa dulo ng isang kwento, hindi lang natin hinahanap kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Hinahanap natin kung sino ang nagbago, sino ang natutong humingi ng tawad, sino ang nanindigan kahit takot, at sino ang piniling gawin ang tama kahit walang kasiguraduhan kung mabubuhay pa siya pagkatapos nito. Sa nakaraang bahagi na bunyag na si Reyna ay walang iba kundi si Serena Valcourt, ang nawawalang anak ng bilyonaryong general. Naipadala ang ebidensya kay Colonel Isandro Velasco na iligtas si Lira May sa lumang bodega ng asukal, at sa wakas ay nakita ni General Aurelio Valcourt ang video ng kanyang anak na matagal niyang hindi pinakinggan. Sa madaling araw na iyon, ang Sitio Malabuyo ay hindi natulog. Mula sa lumang bodega ng asukal hanggang sa maliit na kapilya, nagkalat ang mga taong naninginig pa rin sa takot at pagod. May ilang magsasaka na nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ng kani-kanilang dokumento. May mga ina na yakap ang anak, may mga matatandang tahimik na nagdarasal, at may mga lalaking ngayon lang napagtanto na ang baryong akala nilang adaling durugin ay may tinatagong tapang pala.
Sa harap ng bodega, abala ang mga tauhan ni Colonel Isandro Velasco. Kinukunan nila ng litrato ang mga papeles, armas at mga kahon na natagpuan sa loob ng lumang gusali. Hindi lamang pala kontrata ng lupa ang nandoon. May mga mapa, listahan ng mga pangalan ng magsasakang target palang takutin at ilang dokumentong nagpapatunay na ang pribadong ruta sa sitio Malabuyo ay gagamitin hindi lamang para sa mining access, kundi para rin sa iligal na transportasyon ng mga kahina-hinalang kargamento. Si Don Severino Esguera ay nakaupo sa isang upuang bakal, may posa sa kamay, ngulit hindi pa rin nawawala ang yabang sa muka. Sa tabi niya, si Kapitan Dalmasio ay pawis na, paulit-ulit na nagsasabing napilitan lamang siya. Si Timo Salceda naman ay halos hindi makatingin kay Kael, Liramay o sa mga taong dati niyang minamaliit. Ang dating binatang hambog na sanay mang-insulto ay ngayon nakayuko, nanginginig ang tuhod sa takot na makulong. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. Mahina ang sabi ni Don Severino habang kinakausap siya ng isa sa mga investigador. Marami akong kilala, hindi ito matatapos dito. Narinig iyon ni Colonel Velasco. Lumapit siya, matatagang tindig at seryoso ang mukha. Matagal na naming naririnig yan sa mga taong akala nila mas mataas sila sa batas. Sagot ng koronel. Pero ngayong hawak namin ng ebidensya, hindi na pangalan mo ang magsasalita. Ang mga dokumento na. Sa isang tabi, nakatayo si Serena. Maputla pa rin siya. May benda pa sa noo, ngunit hindi na siya mukhang babaeng tumatakbo. Katabi niya si Nurse Calitha na patuloy na nagbabantay sa sugat niya at si Aling Viridiana na hawak ang kamay niya na parang sariling anak. Anak mo po ka muna, sabi ni Aling Viridiana. Kanina ka pang nakatayo. Ngumiti ng mahina si Serena. Ayos lang po ako. Hindi dahil anak ka ng general ay bakal ka na. Kahit ang bakal, napapagod din. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, napangiti si Serena. Sa buhay niya sa mansyon, napapaligiran siya ng mga bodyguard at tauhan, ngunit kakaunti ang nagsasalita sa kanya ng ganito. May malasakit, walang takot, at walang kapalit. Ilang metro mula sa kanya, nakaupo si Kael sa likod ng ambulansya. Nililinis ni Nurse Calita ang sugat sa kilay niya habang si Mang Osmer ay nakapaliw sa tabi, nakasandal sa saklay. Hindi ka talaga marunong umiwas sa gulo, sabi ni Mang Osmer. Tinuruan niyo po akong tumulong kapag may dapat tuluan. Tinuruan kitang gumamit din ng utak, hindi gawing pansalo ng suntok ang mukha mo. Napatawa ng mahina si Liramay na nakatayo sa tabi nila. May pasapa sa pismi niya dahil sa sampal ni Timo, ngungit matatagang tindig. Mang Osmer, kung hindi siya nagpakabayani, baka ako ang mas malala ang lagay ngayon. Tumingin si Kael kay Liramay. Pasensya ka na, nadamay ka. Umiling si Liramay. Hindi ako nadamay, Kael. Pinili kong tumiyo gaya ng sinabi ko kay Timo, at kung uulitin, pipiliin ko pa rin. Maya-maya narinig nila ang malakas na tunog mula sa langit. Lumingon ang lahat. Sa malayo, may helikoptero na bumababa sa bakanteng bahagi ng malawak na palayan malapit sa bodega. Gumalaw ang hangin, sumayaw ang alikabok, at napaatras ang ilang tao. Hindi iyon sasakyan ni Don Severino. Hindi iyon banta. Iyon ang pagdating ng taong matagal na naging anino sa buhay ni Serena. Bumaba mula sa helikoptero si General Aurelio Valcorth. Wala siyang kasamang malaking entourage. Dalawa lamang ang matapat niyang security aide at isang legal officer ang kasama. Gulit kahit kakaunti ang kasama, ramdam pa rin ng lahat ang bigat ng presensya niya. Matangkad siya, mayuban na sa gilid ng buhok at ang mukha ay sanay mag-utos. Ngulit sa sandaling makita niya si Serena sa gitna ng mga tao na bura ang tigas sa kanyang anyo. Serena, halos pabulhong niyang sabi. Hindi agad gumalaw si Serena. Ilang araw niyang pinangarap na makarating sa ama ang katotohanan, ngunit ngayong narito na ito, bumalik sa kanya ang lahat ng taon ng pangungulila. Ang mga birthday na wala ito, ang mga hapunang malamig, ang mga pagkakataong sinubukan niyang sumalita tungkol sa pangarap niya para sa mga magsasaka, ngunit tinawag lamang siyang emosyonal. Lumapit si General Aurelio, mabagal, parang natatakot na baka umatras ang anak. Anak,
Napuno ng luha ang mata ni Serena. Ngayon niyo lang akong tinawag na ganyan ng parang talagang anak ninyo ako. Para iyong saksak sa dibdib ng general. Nahunto siya. Serena, patawarin mo ako. Tahimik ang paligid. Kahit ang mga magsasaka ay hindi nagsalita. Alam nilang ang tagpong iyon ay hindi tungkol sa kapangyarihan o pera. Tungkol iyon sa isang amang huli nang napagtataalam na ang pinakamahalagang taong dapat niyang protektahan ay ang taong madalas niyang iniwan sa katahimikan. Papa, sabi ni Serena, nanginginig ang boses. Hindi lang ako muntik mamatay dahil kina Cedric at Don Severino. Matagal na rin akong unti-unting nasasaktan dahil pakiramdam ko kailangan ko pang patunayan na karapat-dapat akong pakinggan. Napayuko si General Aurelio. Ang dating lalaking hindi yumuyoko kani-kanino ay unti-unting lumuhod sa harap ng kanyang anak. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga taong nakakakilala siya bilang matigas na general. Patawarin mo ako, sabi niya, basag ang boses. Nanalo ako sa maraming laban, pero natalo ako bilang ama. Akala ko kapag binigyan kita ng seguridad, edukasyon at pangalan, sapat na iyon. Hindi ko nakita na ang kailangan mo pala ay ang presensya ko. Nahagbi si Serena. Lumuhod din siya at yumakap ang ama. Hindi agad nawala ang sugat. Hindi mabubura ng isang yakap ang maraming taon ng pagkukulang. Ngunit sa yakap na iyon, nagsimula ang paghilom. Sa di kalayuan, pinanood iyon ng tahimik si Kael. Hindi siya lumapit. Alam niyang hindi iyon esena para sa kanya. Iyon ay para sa mag-amang halos nawasak ng distansya, sikreto at kasakiman ng ibang tao. Matapos ang emosyonal na pagkikita, agad na hinahap ni General Aurelio ang mga investigador. Nang makita niya ang mga dokumento, recordings at pirma ni Cedric sa ilang confidential clearance, tila lalong tumanda ang mukha niya. Nasaan si Cedric? Tanong niya. Sir, sagot ni Colonel Velasco. Batay sa nakuhang komunikasyon mula sa cellphone ni Attorney Belmoro, paalis na sana siya ng bansa na yung umaga. Naalerto na ang airport authorities. Napapikit si General Aurelio. Anak din niya si Cedric. Dugo rin niya. Ngulit ibang klase ang sakit kapag sariling dugo ang nagtangkang pumatay sa kapatid nito. Walang special treatment, mabigat niyang sabi. Kung ano ang batas, iyon ang sundin. Hindi nagtagal, dumating ang balitang nahuli si Cedric sa private lounge ng airport. Kasama niya isang maleta ng pera at ilang peking dokumento. Si Attorney Belmoro naman ay nag-alok agad ng testimony kapalit ng proteksyon. Si Kapitan Dalmasio, nang makitang wala ng takas, umamin na tumanggap siya ng pera mula kay Don Severino upang pikiin ang ilang pirma at takutin ng mga magsasaka. Si Timo Salceda naman ay napatunayang tumulong sa pananakot at pagdukot kay Lira May, kaya kinasuhan din siya. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Hindi natapos ang laban sa isang araw lamang. May mga hearing, investigasyon, pagharap sa korte at maraming gabing kailangang ulit-uliting ikwento ng mga biktima ang pang-aabusong pinagdaanan nila. Si Aling Veridiana ay ilang beses umiyak sa witness stand, ngulit hindi umatras. Si Lira May ay buong tapang na nagpatotoo tungkol sa pagdukot sa kanya. Si Berto, kahit bata pa, ay kinailangang gabayan ni Padre Umberto habang ikinikwento kung paano niya itinago ang flash drive sa kahon ng kandila. Si Kael naman ay nagbigay ng opisyal na salaysay hindi upang magmukhang bayani, kundi upang makumpleto ang katotohanan. Nang tanungin siya ng isang abogado kung bakit niya tinulungan si Serena kahit hindi niya ito kilala, simple ang sagot niya. Dahil sugatan siya, dahil may humahabol sa kanya, at dahil hindi ko kailangang malaman ang apelido ng isang tao bago ko siya tulungan. Ang linyang iyon ay kumalat sa balita. Ngunit hindi iyon ikinatuwa ni Kael sa paraang inaakala ng iba. Para sa kanya, hindi dapat iyon gawing palabas. Dapat iyon ang normal na ginagawa ng tao. Lumipas ang panahon. 1 taon matapos ang pagkakahuli kina Don Severino, Cedric, Attorney Belmoro, Kapitan Dalmasio at Timo.
tuluyang ibinasura ang lahat ng peking kontrata sa sitio Malabuyo. Kinilala ang karapatan ng mga magsasaka sa kanilang lupa at ang proyektong ginamit bilang panakip sa iligal na operasyon ay tuluyang kinansela. Ang ilang bahagi ng lupa ay ginawang protektadong agrikultural na zona sa tulong ng legal team ni General Aurelio at ng testimonya ng komunidad. Ngunit hindi doon nagtapos ang pagbabago. Si Serena, halip na bumalik sa marangyang buhay at kalimutan ang baryo, pinili niyang bumalik ng paulit-ulit sa sitio Malabuyo. Hindi na bilang babaeng sugatan na nagtatago sa kubo, kundi bilang taong may pananagutang tumulong sa mga pamilyang muntik nang mawalan ng lahat. Hindi sapat na napigilan natin silang kunin ng lupa, sabi niya kay Kael isang hapon habang nakatayo sila sa gilid ng palayan. Kailangang magkaroon ng dahilan ng mga tao na manatili, mabuhay at umasenso rito. Kaya nagsimula ang proyekto na magiging pinakamalaking pagbabago sa baryo, ang Ravino Agricultural Training Center. Noong una, tutol si Kael nang malaman niyang ipapangalan nito ni Serena sa kuya niyang si Ravino. Hindi kailangan, sabi niya. Hindi naman kilala ng maraming tao ang kuya ko. Kaya nga dapat makilala, sagot ni Serena. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero iniligtas niya ang mga batang hindi niya kilala. At dahil sa kanya, naging ikaw ang taong nagligtas sa akin at sa baryong ito. Walang naisagot si Kael. Sa pagkakataong iyon, tumingin siya sa malayo upang itago ang pagmumuo ng luha sa mata. Lumipas ang isa pang panahon at tuluyang naitayo ang Ravino Agricultural Training Center sa lupang dating gustong bilhin ni Don Severino. Hindi ito magarab na gusling, ngunit matibay at maliwanag. May silid para sa modernong pagsasaka, maliit na library, computer room, seed bank at health clinic na pinangasiharan ni Nurse Calitha. Si Lyra May ang naging head teacher ng literacy at scholarship program. Si Padre Umberto ang tumulong sa community records at legal education. Si Mang Osmer naman, kahit may saklay pa rin, naging tagapayo ng mga kabataang gustong pumasok sa serbisyo, rescue o public safety. Si Berto Silayan, ang batang ulila tagabuhat sa kargahan, ang isa sa unang scholar ng center. Sa unang araw ng pasukan, suot ang bagong uniforme at hawak ang bag na regalo ni Aling Veridiana. Kuya Kael, sabi niya, halos hindi maitago ang tuwa. Hindi na po ako tagabuhat lang, estudyante na po ulit ako. Tinapik ni Kael ang balikat niya. Hindi ka kailanman lang, Berto. Matagal ka ng mahalaga. Ngayon, mas marami lang ang makikita. Sa araw ng opisyal na pagbubukas ng training center, nagtipo ng buong sitio Malabuyo. May banderitas, simpleng handaan at mga batang tumatakbo sa dating bakanting lupa. Si Tatay Brando at Nanay Ilumia ay nasa unahan, parehong mata na puno ng luha habang nakatingin sa pangalan ni Ravino sa malaking karatula. Brando. Bulong ni Nanay Ilumia. Parang buhay ulit ang anak natin. Hinawakan ni Tatay Brando ang kamay ng asawa. Hindi siya nawala. Nagpatuloy siya kay Kael. At ngayon, magpapatuloy siya sa mga batang matutulungan dito. Dumating si General Aurelio. Hindi na kasing tigas ng dati ang mukha. Sa tabi niya si Serena. Simple ang suot, walang alahas na magarbo. Nang umakyot siya sa maliit na entablado, hindi siya nagsalita bilang tagapagmana ng Valcorth. Nagsalita siya bilang babaeng minsang natagpuan sa tubuhan at binigyan ng ikalawang buhay ng mga taong walang hiniling na kapalit. Ang lugar na ito, sabi ni Serena sa harap ng mga tao, ay hindi regalo ng pamilya Valcorth. Ito ay bunga ng tapang ng sitio Malabuyo. Bunga ito ng pagtanggi ninyong ibenta ang dangal ninyo. Bunga ito ng mga taong tulad ni Kael, Lyra May, Mang Osmer, Berto, Aling Veridiana, Nurse Calitha, Padre Umberto at ng bawat pamilyang tumayo kahit nanginginig ang tuhod. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit ang pinakamatinding palakpak ay nang tawagin si Kael. Ayaw pa sana niyang umakyat, ngunit itinumilak siya ni Mang Osmer gamit ang saklay.
Umakyat ka na, sabi ng matanda. Minsan lang yan. Huwag kang masyadong mahiyain, baka akalain nilang suplado ka. Napilitan si Kael na umakyat. Hindi siya sanay sa maraming tingin, ngulit nang makita niya mga magsasaka, ang mga bata at ang kanyang mga magulang, naintindihan niya na hindi ito tungkol sa kanya lamang. Lumapit si General Aurelio at hinarap siya. Kael Leonardo, sabi ng general, noong gabing nakita mo ang anak ko sa bukid, wala kang alam na pangalan niya, yaman niya o koneksyon niya. Pero iniligtas mo. Hindi dahil may kapalit, kundi dahil tama iyon. General ako, nguit sa gabing iyon, ikaw ang sundalong nagpakita sa akin ng tunay na serbisyo. Inabot ni General Aurelio ang kamay niya. Tinanggap yun ni Kael. Salamat, sabi ng general. Hindi lang sa pagliligtas sa anak ko, kundi sa pagpapaalala sa akin kung anong klaseng tao ang dapat kong maging. Napatingin si Kael kay Serena. Nakangiti ito, ngunit may luha sa mata. Hindi pa nila kailangang bigyan ng pangalan ng anumang namamagitan sa kanila. Ang mahalaga, nandoon ang respeto, tiwala at pangakong hindi na nila hahayaang kainin ng takot ang mga taong mahalaga sa kanila. Pagkaraan ng seremonya, habang abala ang mga tao sa pagkain at tawanan, naglakad sina Kael at Serena sa gilid ng palayan. Ang dating bukid na naging taguan ng sugat at takot ay ngayon tanaw mula sa training center na puno ng batang nag-aaral. Dito mo ako nakita noon, Serena, sabi ni Serena, nakatingin sa malawak na tubuhan sa di kalayuan. Oo, sagot ni Kael. Halos wala kang malay. Akala ko katapusan ko na iyon. Hindi pala. Tumingin siya kay Kael. Hindi, simula pala. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Sa likod nila, maririnig ang tawanan ni Berto, ang sermon ni Mang Osmer sa ilang batang makukulit, ang boses ni Lira May habang inaayos ang pila ng pagkain at ang masayang tawag ni Nana Ilumia kay Kael para kumain na. Makalipas ang isa pang taon, mas lalo pang umunlad ang Sitio Malabuyo. Marami sa mga magsasaka ang natutong bumenta ng direkta ng ani, hindi na dumadaan sa mabsasamantalang middleman. May scholarship na para sa mga anak nila. May klinik na hindi na kailangang lakarin ng ilang kilometro. Si Kael ay napromote sa serbisyo dahil sa tapang at integridad. Ngunit pinili pa rin niyang gamitin ang bakasyon upang bumalik sa baryo at magturo ng disaster preparedness sa kabataan. Si Serena naman ay naging opisyal na pinuno ng Rural Development Foundation ng Valcourt Group at sa unang pagkakataon, sinuportahan siya ng ama bilang ito ay hindi utos, kundi bilang paniniwala. Si Cedric, Don Severiano, Attorney Belmoro at Kapitan Dalmasio ay humarap sa kanilang kaso. Hindi sila basta nawala sa kwento. Pinanagot sila sa korte, sa ebidensya at sa testimonya ng mga taong minsan nilang akalang madaling takutin. At kahit mabagal ang hustisya, umusad ito dahil hindi na umatras ang mga saksi. Sa huling eksena ng kwento, isang umaga sa Sitio Malabuyo, nakatayo si Kael sa harap ng puntan ni Ravino. Kasama niya si Serena. Naglagay sila ng bulaklak at maliit na plaka na may nakasulat, sa taong nagligtas ng buhay at nag-iwan ng tapang sa mga susunod. Kuya, bulong ni Kael, hindi ko alam kung sapat ang nagawa ko, pero sinubukan kong ipagpatuloy ang kabutihan mo. Hinawakan ni Serena ang kamay niya. Sapat iyon, Kael, higit pa. Sa malayo, sumisikat ang araw sa ibabaw ng palayan. Ang lupaing minsang muntik maagaw ay buhay na buhay ngayon. May mga batang naglalakad papunta sa training center, may magsasakang nakangiti habang dala ang ani, at may mga pamilyang hindi na yumuyuko sa takot. Ang binatang sundalong minsang nagligtas ng dalagang sugatan sa bukid ay hindi naging bayani dahil sa medalya, titulo o gantimpala. Naging bayani siya dahil sa simpleng desisyong hindi iwanan ang taong nangangailangan. At ang dalagang nawawalang anak ng bilyonaryong general ay hindi lamang natagpuan ng kanyang ama. Natagpuan din niya ang sariling tinig, sariling tapang, at pamilyang hindi nasusukat sa dugo o yaman. Sa huli, hindi na ipagbenta ang lupa ng Sitio Malabuyo, hindi nabili ang katotohanan, at hindi natalo ang mga taong piniling tumayo sama-sama kahit ang kalaban nila ay pera, kapangyarihan, at sariling dugo.